Sa susunod na 48 oras, mabubuhay lang tayo sa kung ano lang ang mahuhuli natin. Hindi, maganda yan. Kakain tayo ng masarap, baby. Ihagis ko lang yan sa apoy. Seryoso ka? Iikot tayo sa magagandang tanawin ng Australia. Lahat ito ay para maghanap ng huli at pagkain ng hito. Halos makita mo na sa kabila. Napagdesisyunan mo na ba kung gusto mong manatili sa Australia o lumipat ng lugar? At ang totoo niyan, at nagsisimula na ngayon ang ligaw na adventure na ito. Tignan niyo to ngayon mga tol. Maaga pa lang, umalis na kami kaninang umaga. At sa susunod na 2 araw mga tol, kakainin ko lang ang mahuhuli namin. Kasama natin si Stevo. Baka kilala niyo siya mula sa Chef Kuka pare. Wala na siya sa puting brief, naka-offshore tails gear na siya. Naka-offshore tails gear din tayo na yon mga tol. Plano natin gumamit ng pamalo at pamingwit para makakuha ng pagkain sa unang araw. Kung buhay na pain lang ang mahuli at wala ng iba, mukhang yon na lang kakainin ko. Kakainin ko lang ang mahuli namin. Susubukan naming mag-upgrade habang tumatagal ang araw. Sana sa huli, may masarap tayong reef fish. Alam mo na, pelagic ko kung ano pa. Pero matagal na rin akong hindi nangingisda gamit pamalo at pamingwit pare. Steve, baka kailangan mo akong turuan ulit gumamit ng pamingwit. Sana makahuli tayo ng magandang snapper o kung ano man. Pero kahit ano pa, kakain pa rin ako ng mga isdang pangpain mga tol. Sana pala rin. Tingnan natin ang mangyayari sa dulo ng episode. Papunta kami sa panghulihan ng mga isdang pangpain, kukuha nito at magsisimula ng mga isda. Kailangan naming makakuha ng pagkain sa unang araw. Sa ikalawang araw, gagamitin namin ang mga tirang kalansay ng isdang mahuhuli namin ngayon at maglalagay ng patibong para sa alimango. Babawi kami sa mga hinayupak na alimango pare kasi lagi akong bigo. May tinanong kayo sa akin noong huling episode, sasagutin ko yon. Sana sa dulo ng ikalawang araw habang kumakain tayo ng higanting alimango, mangyayari yon. Sinasabi ko na ngayon, mangyayari yon. Sobrang excited ang tropa ngayon pare. Todo bigay kami kahit saan kami mapunta. Kalmadong dagat at ang ganda, sumisilip na ang araw sa abot tanaw. Inayos lang namin ang ilang pamalo dito sa likod. May konti pa kaming lalakbayin. Tara na, baby! Ginagamit namin ito para sa live bait, gamit ang maliliit na sabiki jig na may konting kinang. Jig whip. Sana makatsamba tayo. Baka ito ang unang isda ni Wado ngayong araw. Kung wala pa kaming mahuli, ito ang kakainin ko. Subukan natin kumuha ng malalaking buhay na pain. Oh, bakit sila may maliliit? Heto na tayo. Tingnan mo yan. Nanbibiro ka ba? Hoho! Yan na ang pagkain ko ngayon. Kung wala na kaming mahuli, ikaw na bahala. Ayoko talagang kainin yon. Siguradong may mahuhuli pa akong iba. Gamitin natin ito mga tol. Yuka ang tawag dito. Parang galunggong lang. Parang ganon, basta. Para na rin kendiyan sa malalaking isda dito. Kaya yan gagamitin nating live bait. Sa tingin ko, makakahuli ako ng mas malaki. O baka mag full string ako. Tignan mo to. Level up yan. Ilalagay natin yan sa cooler. Hello mga tol! Ito ang goatfish. Baka naalala nyo nung bumaril ako ng ilan gamit ang spear gun, hindi sila masyadong lumalaki. Pero isa to sa pinakamasarap na makukuha mo. Oo, level up yan. May pagkain na tayo, babalik kami agad. Sabay jig pa lang, pagkain na agad. Baka makahuli pa tayo ng wahoo mamaya, pero isa na yan sa pinakamasarap. Kaya siguradong may iuwi na tayo, Steve, at i-upgrade pa natin. I-upgrade natin yan ng 100%. Ibaba natin ang bait jig. Ito na siguro ang best na pain dito. Nakahuli tayo ng slimy mackerel. Kita niyo sila ron. Parang candy yan sa malalaking isda. Ano to? Tingnan niyo itong grinner. Isa siya sa pinakakakaibang isda sa mundo. Pero ibabalik natin siya. Hindi pain. Sobrang active ng kagat niyo mga pare. Ang kondisyon dito, parang salamin ng tubig. Nag-uusap lang kami ni Steve O kanina. Halos puno ng live bait tank namin. Ang dami naming live bait. Kita niyo lahat. At meron din kaming goatfish. Sa totoo lang, napakagandang isda nito. Masarap din talaga silang kainin. Hindi sila lumalaki masyado. Ang gagawin natin ngayon ay ilalayo natin siya. Sana makakuha tayo ng mas malaki kaysa sa goatfish na yon. Pero kung hindi, kakainin ko na lang ang isda na yan para sa unang araw. Pero kulang pa. Kailangan pa nating makahuli ng mas marami, Steve. Oo, marami pa tayong pain. Marami pang pain na pwede kainin. Kakadating lang natin sa Bahura. Nandyan lang yon. Ano ang target natin, Steve? Anong isda huhulihin mo? Medyo huli na sa season pero umaasa pa rin kaming makahuli ng wahoo or tanige.
Kaya ilulubog namin ang mga buhay na pain natin dito sa gilid. Sana meron dito para sa'yo. Kailangan nating i-upgrade ang pagkain kasi may yuka doon. Pero hindi ko kakainin yon. Meron ding goldfish na pwede ko kainin. Pero kulang pa rin. Kaya Steve, pare, Kailangan mo akong bigyan ng pagkain. Kasi kung hindi, kakainin ko ang yuka. Ayos tayo. Dito, sugal pa tayo ngayon. Pero sigurado mamaya, garantiyado. Sigurado na siya mga pare. Sana swertihin tayo. Hindi ako kakain ng yakas mamaya. so eto, may slimy tayo dito ngayon. Ididiretso ko lang ito sa ilong niya dyan. Sige, nako, siguradong kakainin siya. Papatuan ko lang ang maliit na pangalawang kawit dito sa likod. Ayos na. Siya yon. Okay na ito. Sana suwertehin tayo at makakuha ng malaking huli, baby. Ilabas mo na siya. Tara na! Nakaabang na ang mga pamalo natin, mga tol, at may tig-2 paint sa magkabilang gilid. Nakagear lang kasi ang bangka kaya mabagal tayo. Sobrang bagal. Hinahayaan lang natin sila sa labas para di mapagod ang mga pain. Nakuha ko na. Dahan-dahan akong tatawid sa bahura. Sige, kinukuha na natin ang mga buhay na pain ngayon mga pare. Maganda ang agos at panahon kaya gusto naming lumayo pa at tingnan kung ano ang mahahanap namin. Lalabas tayo sa mababaw na parte at didiretso pa tayo sa mas malayo. Pare, lagi na papadala si Selador. Tara! Talagang pinaandar na namin ito ng malayo ngayon. Ang ginagawa namin ay inaayos lang namin ulit lahat ng gamit kasi magpapababa kami tingin ko ng mga soft plastics at siguro ng mga pain. Baka maglagay kami ng buhay na pain sa likod. Sinusubukan naming makakuha ng mas malalaking isda. Sana makakuha kami ng ilang isdang bahura. Astig yun pare, lalo na yung ilan sa mga isdang bahura na yan. Pinakamasarap kainin ang isda sa dagat. Ibaba na ang pain. Tara, panahon na para makahuli ng malaki. Steve, grabe ang yuko ng pamalo. Sige, pare. Maganda yung isda, pare. Oh, mukhang pang ng bahura yan kahit ano pa yan. Grabe, ano yan? Isa itong blue mola. Matagal na rin mula nang makahuli ka ng ganyan. Ganda ng isda, pare. Gets mo? Makukuha natin yan. Level up na tayo. Ayan na mga pare, meron na. Tama, may nakuha tayong maliit. Parang sobrang liit. Pero may nahuli tayong isda. May nahuli tayong isda. Ano to? Ano to? Nagbibiro ka ba? Grabe, Greener. Nagbibiro ka ba? Tignan mo ang isda na to. Isa sa mga pinakapangit na bagay sa mundo. Tingnan mo buhok nung bagay na yon. Grabe, ibabalik kita. Mas okay nang walang mahuli kaysa yan. Nagbibiro ka ba? Parang nilalang sa kailaliman yon. Sige, balik na ako. Hindi ko talaga kakainin yan. Babalik na ako. Tara na. Panahon na para manghuli ng isda para sa hapunan. Wala pa akong matinong nahuli dito, kaya kukuha tayo. May nahuli na akong isda dito. Medyo mas okay ito. Hindi. Nawala ko ito. Heto na, may nakuha akong maliit. Grabe, hindi na talaga ako makaiwas sa ganito. Nakakuha na naman ako ng gorilya. Seryoso? Mas okay na siguro to. May nakuha kang maganda dito sa wakas. Huwag mong bibitawan ng linya. Record breaker to. Huwag mong pakakawalan. Mas maganda to mga tawal. Hindi ito yung berdeng isa. Siguradong hindi. Kung oo, world record to. Tingnan natin. Oo, sabay. Tara! Ano kaya to? Impossible. 50-50 to. Yan ang gusto namin. Oo, sarap ng kain ko mamayang gabi. Tingnan mo ang mga kulay nito. Venus tusk yan. Hindi sila kasing laki ng black spot tusk, pero masarap din. Baka mas masarap pa. Kaya yan ang hapunan. Woohoo! Sige, lilinawin ko. Kakainin ko lang ang mahuhuli ko sa loob ng 2 araw. Pero likido ito pare. Pwede akong uminom ng kahit ano. Kaya nga lalo lang ako magugutom dahil sa beer na to. Pwede nating gawing fillet ang goldfish, tapos magsashimi tayo. May taski pa tayong lulutuin mamaya. Gusto pa nating manghuli ng isda para may tira-tira sa crab pots at makakuha ng mud crab bukas. Itabi mo ang isang greener na mahuhuli para ilagay sa crab pots. Ganon ang gagawin natin. Yung kasunod na greener, ako na ang magkatabi. Pare, isasakripisyo ko na lahat ng mga yon. Sawa na ako manghuli. Sobrang sawa na ako manghuli ng mga yan. Tusong ka talaga. Pinapatay ang mga greener ngayon. Nakuha na natin siya. Nakuha na natin siya. Baby! Woohoo! May nakuha tayo. Parang ayos ito. Hindi ito greener, ayos lang. Hindi. Bakit puro greener lang ang nahuhuli ko? Pero di ko mahuli ang magagandang isda. Malamang dambuhalang greener yon. Diyos ko. Steve,
may nakakawit ako. Sa tingin namin, greener ito. Sana nga, ngiting aso ito. Oo, ngiting aso ito na ilalagay natin sa club pot. Malakas ang hila nito. Ang galing. Nabitawan niya. Pare, yun ang diskarte. I-jig mo lang ng todo para matanggal mo ang ngiting aso sa kawil. Si Devo, game na tol. Sige anak, gawin mo na. Ibuhos mo ang lakas mo. Ano meron tayo dito? Tignan nyo mga tol, sobrang ganda ng kondisyon ngayon. Pang world record ang laki ng ngiting aso na to. Grabe! Diretso ka sa crab pot. Dalawa ang nahuli niya. Seryoso ba yan? May nahuli siyang red rock cod at isang... Grabe, kaya pala mabigat ang pakiramdam. Oo. Malaki. Malaking red rock cod ito. Tinatawag naming red rock cod. Parang scorpion fish din sila at sobrang sakit kapag natamaan ka. Malaki talaga ito bro. Marami ring tawag dito ay poor man's lobster dahil daw parang lasa ng lobster. Kaya sa tingin ko, subukan natin Steve oh. Marami na tayong nahuling reef species sa cooler ngayon. Ang gagawin natin, pupunta tayo sa Wave Rider Buoy. Parang FAD yan. Kung hindi mo alam ang FAD, parang Fish Aggregating Device yan. May buoy sa gitna ng dagat na dinadayo ng mga isda. Susubukan naming mangisda o sumisid doon gamit ang sibat kung walang huli. Hindi sigurado ang resulta, kaya pupunta kami. Kita kits! Tara na! 15 kilometro pa ang lalakbayin bago sa susunod na spot. Sige, ito ang hinahanap natin. Karamihan ng isda ay sumusunod sa agos ng dagat. Sa tingin ko, ito ang nagbibigay ng istruktura sa gitna ng kawalan, kaya dito nagtitipon ang mga isda. Nauha na natin yung buhay na pain kanina. Kita mo yung hinahabol na pain doon? Grabe, may humahabol sa pain na yon. Basta inihadis lang nila yung pain. Oo, ayos! Ang bilis niya! Ayos din siya. Woohoo! Sana magandang dolly to mga pare. Ang ganda ng dolphin fish na yan. Ngayon, ito dito ay isang babae. Kita mo naman, wala siyang umbok dito. Yung mga mas malalaking lalaki, tinatawag silang toro. May malalaki silang umbok dito. Tingnan mo ang mga kulay niyan. Isa sa pinakamagagandang isda sa mundo. Ayos Steve, tacos na yan pare. Woo! Unang araw pa lang, ang sarap na ng kain natin baby. Kumuha pa tayo ng isa. Ako naman, tara na, joke lang pare. Ihagis mo dyan pare. Sorry. Nandyan silang lahat, tingnan mo. Kumakain sila sa taas. Tingnan mo yan. Sinunggaban nila siya sa ibabaw. Oo, nakuha na natin siya. Tingnan mo yan, hindi, maganda rin yan. Tingnan mo yung isda na yan. Hindi pwede, sisirain ko yan. Grabe, humataw sa ibabaw. May ilang kasunod sa likod niyan. May isa pang kamera. May isa pang maganda doon. Dahan-dahanin mo lang dito. Oh baby, tingnan mo ang ginintuang kulay niyan. Crab. Gandang dolphin fish pare. Sarap ng kain natin na yon baby. Tignan mo yan baby. Ito talaga ang pinuntahan natin dito. Ang gandang dolphin fish. Grabe, ang saya panurin yung mga lundag nila kapag nahuli mo sila. Pero ayan oh. Yan ang hapunan natin na yung unang araw. Tapos na. Gagamitin din natin ang mga tira ng isda sa crab pots. Sana makakuha tayo ng alimango bukas. Ang lupit ng episode na to pare. Sige, ilalagay na natin siya sa yelo. Uy, ayos yan ha? Woohoo! Woohoo! Oh. Sinusubukan niyang lapay ng isda ko habang nakakawit pa ito. Di masyadong gumagana. May kawit lang sa isda. Nagsalita lang binti ko. Sige. Sige, ikaw na. Oo, pupunta ka na. Grabe. Baba, tapos inihagis nila. Tumalon ako sa tubig, nabitin ang isda ko sa propeller, nawala. Pero nakuha mo naman ang isda mo, pare. Grabe talaga yon. Alam niyo na kung ano yon. Huwag yung gagayain sa bahay mga bata. Hindi tamang pangingisda yan. Minsan, may mga nangyayaring ganito. Lumakas ang hangin at marami tayong nahuling isda. Pauwi na kami ngayon. Ihuhulog namin ang crab pot, tapos lulutuin ko na ang isda para sa unang araw. Hello, oo. Kanina pa natin nakuha ang goldfish. Akala namin ito lang ang kakainin ko. Ang ganda ng araw natin, Steve O, kaya hayaan na lang. Pakakawalan na natin ang isdang ito. Sobrang lupit ng rod and reel session para makabalik ulit sa panging-isda. Ang dami nating nahuling isda. Ihulog na natin ang crab pot. Sana makakuha ng alimango bukas. Mahaba ang biyahe pa uwi sa magaspang na dagat. Tara na! Grabe! Sobrang lupit ng umaga natin mga tol. Nakahuli tayo ng malaking mahi-mahi, dolphin fish, dorado, kahit anong tawag dyan. Papunta na tayo sa tabing dagat. Lulutuin na natin to. Pero mga tol, diretsong galing ako sa bangka, kaya wala talaga akong gamit.
Meron na akong dive knife. Yun lang yata. Hindi ka siya ang buong isda sa ibabaw ng apoy. Kaya iniisip ko, baka hiwain na lang natin o hatiin sa mga piraso. Oo, pwede rin gamitin ang natirang laman at lahat ng parte ng isda. Ilalagay natin sa crab pots yon. At sana makakuha tayo ng mud crab para bukas sa ikalawang araw. Pero ngayong unang araw, tol, nagawa natin! Nakuha natin! Sasagutin ko muna yung ilang tanong mula sa QA last week, mamaya sa episode na to. Pero una, tara, linisin na natin itong malupit na huli para sa unang araw. Grabe ang wild ang araw natin ngayon. Sobrang excited ako. Nakuha natin ang napakalaking mahi. Ang bigat nito pare, sumasakit na ang braso ko. Pero ilalagay na natin siya dito sa taas. Dito siguro natin siya pwedeng i-fillet. Tignan mo ang dambuhalang isda. Ang ganda na isdang ito pare, siguro mga 1 metro ang haba. Ang tibay din. Wala akong paraan para linisin kasi dive knife lang ang dala ko sa backpack. Kaya hindi ko susubukan linisin ang isdang ito. Sayang lang kung pipilitin ko pa. Kaya ang plano ko ay hatiin ko na lang sa ilang piraso o steak ang isdang ito. Sisindihan natin ang apoy at ilalagay ko na agad sa apoy ang mga steak na ito. Siguradong masarap ito. Gusto kong makakuha ng sapat na karne. Mukhang ayos na itong parte. Dahan-dahan kong hihiwaing pababa at puputulin ng maayos ang karne, parang lamb shank steak. Pwede na ring ilagay diretso sa apoy ang buong buntot. Makikita mong dahan-dahan kung hinihiwa ang buntot na ito. At pagkatapos, ang gagawin ko ay basta ko na lang ito babaliin ng ganun lang. Ang sarap niyan pare. Diretso ko lang yan sa apoy. Lahat ng maganda at puting laman dyan, sapat na yan hanggang gabi ko. Oo, gagamitin natin ang buto, ilalagay sa crab pot mamaya. Sana pala rin tayong makahuli ng malaking mud crab gamit yon. Yan ang tanghalian, baby. Tingnan mo kung gaano kasimple niyan, pare. Para lang siyang malaking pork chop pero parang buntot ng mahi-mahi. Sindihan na natin ang apoy. Oo, diretso lang natin ilalagay sa apoy ito. Mukhang mahirap maghanap ng panggatong dahil umulan kahapon. Maglakad muna tayo at tingnan kung ano makikita. Tara, mag-ipon tayo ng marami. Hayos! Lahat na yato. May maganda tayong panggatong, magaan at malambot. Gusto ko agad itong sindihan gamit ang maliliit na sticks at katamtaman. Malalaki at sobrang lalaki ang mga ito. Ilalagay natin ang sunod-sunod. Sindihan na natin. Tara na! Halos nakuha na natin sa unang subok. Heto na mga pare. Kita nyo, naglalagablab na apoy natin. Gusto ko patuloy natin palakasin ito dahan-dahan. Magkakaroon tayo ng maayos na pataw ng baga, tapos pwede na nating ihagis ang mahi-mahi na buntot sa apoy na ito. Oo, tingnan nyo kung gaano kalakas ang apoy natin ngayon mga pare. Kaya dahan-dahan lang ako nagdadagdag ng mas malalaking kahoy para tuloy-tuloy ang apoy. Kakainin natin na yon ang isdang nakuha nung unang araw. Sana bukas, makakakain tayo ng alimango. Sasama kayo sa akin para subukang kumuha ng pagkain. Hindi ko muna kakainin ang nahuli ko ngayon dahil marami tayong magandang isda. Ibabahagi ko ito sa mga kaibigan at pamilya ko. Wala akong nasasayang. Palagi naming ginagamit bawat parte nito. At ngayon ay ganun pa rin. Sige, panatilihin natin ang apoy. Ilagay natin yung parang lamb shank na buntot ng mahi at mag-enjoy sa unang araw, tol. Hindi ako makapaniwala. Tignan nyo ito mga pare. Ito ang ilalagay natin sa apoy. Ang astig nito, seryoso. Hindi ko pa ito nagawa pero nakita ako ng ginagawa ng iba. Ilalalay mo lang ang buntot at sana maprotektahan nito. Ayos naman. Excited akong subukan. Ang lupit pare. Paborito ko talaga itong isda sa dagat. Astig! Ilalatag ko ng mga baga tapos ilalagay na natin ang buntot ha. Diretso lang natin ilalagay sa apoy at panatilihing may apoy. Siguraduhin lang na kaya nating balik na rin ito. Astig, tingnan. Tingnan mo kayon. Seryoso? Nilagay lang natin buong buntot ng mahi sa apoy. Walang mas primitive dyan. Gusto ko lang panatilihin ang kaunting apoy sa labas ng isda. Pwede nating palakasin ang apoy dahil napakalaki ng piraso ng karne para sa laki ng apoy na ito. Kaya siguro, ganito kakapal ngayon ang buntot ng mahi. Kailangan natin ng malakas na apoy para tumagos ang init sa gitna ng isda. Sana ang buto ng isda ang magpanatiling malasa at mamasa-masa nito. Siguro yon ang teorya. Hindi ko rin alam kung gagana ito mga pare, pero gusto ko lang subukan mga bagong paraan ng pagluluto ng isda. Subukan natin tapos bibigyan ko kayo ng tapat na review kung masarap. Kita nyo, yung ibabaw ng apoy, nagsisimula ng maluto. Mukhang ang ganda talaga. Hindi pa natin naikot dito. Ikot pa tayo ng konti. Ang sarap tingnan pare, excited talaga ako. Sige, baliktarin ko na.
Tingnan natin kung ano na itsura niya. Niloloko mo ba ako, pare? Tingnan mo, sa palagay ko, grabe talaga to. Sinusubukan kong takpan ng bahagya ang apoy para makagawa. Para makapasok ang maraming usok sa isda, siguradong masarap ito. Kita mo, ang daming usok na. Malapit na, tatanggalin ko na sa apoy. Tingnan mo pare, seryoso ka? Ilagay natin siya dito. Tingnan mo rin yung buntot. Yan ang kakainin natin ngayon. Tatanggalin niya ang balat ito. Grabe, seryoso ka ba ngayon? Tingnan mo to, ang ganda, ang puti at ang juicy ng laman. Tingnan mo, talagang tumutulo pa mula sa buto. Grabe, ang galing ng pagkakaluto natin. Tingnan mo yan, ang ganda ng maputing laman. Unang araw pa lang pare, tagay, subukan natin. Ang sarap pala. Ano to? Ang juicy ng laman. Tingnan mo, iwan kung makita mo. Sakto lang ang pagkakaluto. Para sa mga nakatikim na ng mahi-mahi dyan, alam nyo kung gaano kasarap to ngayon mga tol? Nilantakan ko na yon. Wala nang natira dyan. Sobrang ganda ng unang araw namin. Ang dami naming karne dito. Bala kong umikot sa may kabila at ihulog ang mga crab pot para bukas, sa ikalawang araw, sana makakain tayo ng malaking mud crab. Magkakaroon sana ako ng Q&A habang nagluluto. Ang galing. Patayin na alapoy. Simulan na natin. Ilagay ang mga crab pot. Tara na. Ikalawang araw na ngayon. Inihagis ko kagabi ang mga crab pot. Kaya ngayon dadalhin natin ito sa bakawan. Doon mismo kung saan ko sila inilagay kagabi. Nahuli natin ang isda kahapon gamit ang mga tira ng isda na inihagis ko sa crab pot kagabi. Susubukan natin kung may nahuling higanting mud crab. Kung wala, gitna naman ng taglamig na yon kaya hindi na ako magrereklamo. Hindi pa panahon ng huli ng mud crab kaya may backup plan ako. Dadalhin ko kayo sa isang astig na lutuan at sasagutin ang ilang tanong ninyo na itinanong ninyo noong nakaraang linggo tungkol sa buhay ko. Alam mo na, ganun lang. Kaunting Q&A habang kumakain ng huli natin. Pero ikalawang araw na, kailangan natin ng pagkain, tol. Ang ganda dito pare, pero hindi ko maiwasang isipin kung may nahuli tayong malalaking mud crab. Siguro ito yung tanging pagkakataon sa buhay ko na gusto ko talagang makakuha ng alimango. Tara na mga tol, kailangan nating makarating sa mangrove area. Tara, alis na tayo. Tara na! Tingnan nyo to ba yun mga tol? Nasa loob tayo ng mangrove area at ang ginagawa natin ay tinitingnan natin ang mga crab pot. Sana makatsamba tayo ng malaking mud crab sa mga crab pot. Sige, hanapin na natin ang mga pot at tingnan kung may mud crab tayo sa ikalawang araw. Unang pot na. Nakakuha tayo ng isda at ilang maliliit na alimango. Hindi. Alam ko. Tama? Mukhang ayos dito. Siguradong may alimango dyan. Wala pa rin. 3 bitag na, 2 lang na batang alimango ang nakuha. Tingnan natin itong huli. Sana suwertehin, pero di ako umaasa mga pare. Yan lang nakuha natin mga pare, itong maliit na brimbo. Grabe, wala na naman tayong nakuha. Siguro dapat matuto na ako mga pare. Mukhang talagang walang alimango tuwing taglamig. Patuloy akong sumusubok, pero paulit-ulit akong bigo. Siguro dapat muna tayong sumuko at magpahinga ng ilang buwan. Hintayin mo nang uminit. Ayos lang yan mga pare. May backup plan ako at lobster ang kakainin natin. Kailangan ko lang ipaliwanag ng kaunti. Tara, baba tayo dito at sasagutin ko ang ilang tanong. Hindi ko alam kung nandadaya ba ako o hindi. Sabihin nyo na lang sa comments, pero siguradong astig to. Tara na, sabi ko sa inyo, kakain tayo ng lobster. O parang ganon, parang lobster ito siguro. Tingnan nyo. Ito ang tinatawag nilang poor man's lobster mga pare. Ito ay isang red rock cod. Halos peste na sila dito sa Porting Australia, kaya walang gustong mag-uwi. Pero sabi ng iba, kapag niluto ng tama, lasang lobster din sila, kaya tinawag silang poor man's lobster. Kung di mo afford ang totoong lobster, ito na lang pare. Tatanggalin lang natin agad ang fillet. At ano ang nilalagay mo sa lobster? Bawang at mantikilya lang ang ilalagay natin diretso sa apoy. Habang niluluto natin ito, sasagutin natin ang ilang tanong at titikman kung lasang lobster nga. Mag-gloves muna ako para mahawakan kasi matutulis ang mga tinik. Kapag natamaan ako, siguradong masasaktan at mapapasigaw ako. Tingnan mo yung mga tinik. Kita mo yan? Masasaktan ka talaga pero tingnan mo ulo ng hayop na to. Ulo yan, nananay lang ang makakamahal. Tatanggalin ko na mga fillet nito. Susubukan natin ito. Hindi ko alam kung puting karne ito o iba pa. Hindi pa ako nakakain ng ganito. Dahan-dahan akong sumusunod sa gulugod gamit ang kutsilyo. Sinusubukan kong iwasan ang mga tinik o kung ano man dito. Yan ang bahagi lang tiyan. Ayos naman ang nagawa natin dito. Tingnan mo, ang ganda ng puting laman ng isda dito. Sobrang puti, hindi ako nagsisinungaling.
Fillet na ito, iikot natin para sa kabilang side. Kita nyo, ang ganda talaga ng laman. At maganda rin talaga ang pagkakagawa natin dito. Tingnan mo yan. Halos makita mo na sa kabila. Ibig sabihin, maganda ang pag-fillet natin. Kaya ang gagawin ko, itapapon ko na ito pabalik sa dagat. Sindihan na natin ang apoy. Gusto ko agad itong ilagay sa ibabaw ng apoy. Maglalagay tayo ng garlic butter. Oh, hindi natin nahuli ang garlic butter mga tol. Pero sa tingin ko, dapat lagyan ng garlic butter ng lobster, di ba? Siguro tinawag nilang lasang lobster ito kasi maraming crustaceans ang kinakain ng isdang ito. At mukhang kung ano man ang kinakain nila, napupunta raw yon sa lasa ng kanilang laman at lumalabas sa karne. Kaya hindi ko alam kung totoo yon o hindi. Pero susubukan natin at tignan natin kung anong lasa. Nagpapaliyab na tayo ng apoy na yon. Alam nyo na ang proseso. Pangsindi, maliliit na sangga, malalaki. Alam nyo na yan. Kaya simulan na natin. Ilalagay na natin ang isda. Grabe, gutom na talaga ako. Sige, ilalagay natin yan dyan. Ayos yun! Ang ganda ng isda dito. Pero gusto ko lagyan ng garlic butter. Oo, parang daya. Dapat yung nahuli lang natin ang kainin. Pero alam mo na. Huling araw na mga tol, kaya parang selebrasyon din. Kukuha ako ng konting butter at ipapahid sa ibabaw ng isda. Tapos, kunin natin ang bawang. Ilalagay lang natin lahat ng bawang dito sa butter. Sana dumikit, na-prepare na natin siya. Meron na tayong garlic butter na isda. Ito na ang sandali ng katotohanan. Sindihan na natin ang apoy at ilagay na natin to. Tingnan natin kung lasang lobster nga ba o hindi. Kita nyo naman, sobrang lakas ng apoy ngayon. Ang gagawin ko, sasagutin ko agad ang ilan sa mga tanong na tinanong nyo sa akin nung nakaraang linggo. Panatilihin lang natin ang apoy na naglalagablab. Ilalagay natin ang isda mga 5 hanggang 10 minuto mula ngayon. Sagutin muna natin ang ilang tanong. Unang tanong, ikaw ba mismo ang nag-e-edit ng mga video mo? Gaano katagal bago mo matapos ang isang video mula sa pagkuha, pag-edit hanggang sa pag-post? Lahat halos ako ang gumagawa mga tol. Ako ang lumalabas para sa mga adventure ko. Ako ang nagvi-video ng lahat. Pagbalik ko, ako rin ang nag-e-edit at tinipili ang mga eksena. Karaniwan, binibigyan ko ng oras depende sa adventure at plano ko. 2 hanggang 3 araw akong kumukuha ng video. Tapos 2 hanggang 3 araw din sa pag-edit. Yung huling araw, upload. At kalahating araw na pahinga. Kaya halos full time ito mga tol. At halos wala na akong libreng oras. Sobrang abala pero mahal ko talaga to. At ito rin ginagawa ko tuwing libre. Kaya oo, maliban na lang kung may adventure akong kasama. Pwede silang tumulong kumuha ng drone shots o kung ano pa man. Pero oo, lahat ng bagay ay ako lang talaga ang gumagawa mga tol. Ano yung naging mahalagang sandali na nagtulak sa akin para ibuhos ang lahat sa YouTube? Oo mga tol, siguro meron nga. Parang nung natapos ko ng pag-aaral at lahat ng ganun, nagsimula akong mag-aral ulit kahit hindi ko gusto. Pagtingin ko sa labas, ang ganda ng araw, pero nasa opisina lang ako. Ginagawa ko yung trabaho, ayoko talaga. At naisip ko na lang sa sarili ko, dapat may mas maganda pa sa buhay, tol. Dapat may mas magandang plano para sa akin. Kaya kumuha ako ng kamera, nagsimulang mag-video, at unti-unting lumago. Naging komportable ako sa harap ng kamera. Ngayon, linggo-linggo ko na itong ginagawa para sa inyo at gustong-gusto ko na rin dahil trabaho ko na ito. Siguro may isang napakahalagang sandali talaga, lalo na nung dumaan ako sa pinakamahirap na pagsubok at kinailangan kong magmuni-muni at tingnan ang sarili ko. Sandali, ano ba talagang gusto mong gawin? Dapat may mas mahalaga sa buhay mo kaysa sa ginagawa mong ayaw mo. Oo, yun siguro ang pinaka-importanteng sandali ko. Next na tanong, ano ang pinaka-nakatakot kong YouTube experience? Maswerte talaga ako mga tol. Nagkaroon ako ng ilang karanasan na sinusubukan kong manghuli ng ulang sa ilalim ng bahura at naipit ako sa ilalim ng bahura at pakiramdam ko malulunod na ako. Nakakatakot talaga, sa totoo lang. Ilang gabi na akong nagpalipas ng oras sa bakawan. Sobrang nakakakilabot pero hindi naman nakakatakot. Siguro, yun na yun. Maswerte pa rin ako. May isang beses kami nakaengkwentro ng mga mababang na pating. Nag-spearfishing kami at muntik na kaming kainin ng mga pating kahit hindi pa kami nakalubog. Kinangka nilang atakihin ang bangka namin. Ako at tropa ko, naisip naming tumalon pa rin. Pero hindi magandang mangyari. Siguro yun na ang pinaka nakakatakot kong karanasan. Ano ang pinakakakaibang teknik na natutunan mo mula sa mga katutubong kultura na nakatulton sa survival challenge mo? Pinaka-unique at astig na natutunan ko sa mga katutubong kultura ay ang paggamit ng simpleng berdeng kahoy. Puputulin mo ang dulo nito at gagawa ka ng parang brush. Babaliin mo, kakagatin mo, dudurugin mo hanggang sa maging parang brush. Pwede mo na itong gamitin pang sipilyo ng ngipin. Pwede mo rin gamitin pang lagi ng marinate sa karne o, alam mo na, gamitin bilang kahit anong klase ng brush kung anong gusto mong gawin, pang pinta o kung ano paman. Para sa akin, ito na siguro ang pinaka-astig at simpleng teknik na nakita ko sa iba't ibang kultura. Sulod, ano ang pinaka-wild na kinain mo? Mahaba ang listahan. Napanood yun na, Al Adventures. May mud-mudski pa, hilaw na pipis, hilaw na isda, at sea cucumber tayo. Siguro yun na ang pinakamasamang lasa na natikman ko. Yung sea cucumber sa huli kong biyahe sa Indo, di ko akalaing kakainin ko. Susubukan ko. Nakakadiri yan.
Grabe, ilang araw talagang namansahan at nag-itim ang mga kamay ko dahil sa mansa mula sa labas ng karne. Nangitim pati bibig ko pare, sobrang kadire talaga. Hindi ko makakalimutan yon. Naranasan mo na bang malubang masugatan ng hayop na kinakalikot mo? Nakakatawa talaga to sa akin mga tol, kasi di pa ako malubang nasugatan. Nagkaroon lang ako ng malalalim na hiwa sa kamay at paa pero parang halimaw ang immune system ko. Kaya nasabi ko sa inyo. Patuloy lang tayo hanggat mapunta ako sa ospital. Hindi pa ako masyadong nasasaktan mga tol, pero knock on wood, sigurado akong darating din yung araw na yon. Siguro hindi ko dapat inilalagay ang kamay ko sa apoy habang tinag-uusapan ng tungkol sa pagkasugat, pero alam nyo na, ganyan lang talaga ako. May tanong ako dito. Uy, gusto ko lang sabihin na sobrang nakakaaliw ang mga video mo. Gusto ko rin sanang itanong, kamusta ang simula ng karera mo? Kaya ang simula ng karera ko mga tol, nagsimula talaga lahat nang nabigyan ako ng GoPro. Doon talaga nagsimula para sa akin. Nagsimula lang ako mag-video ng ilang surfing clips. Nagpupunta ako sa pangingisda at hindi pa ako kumpiyansa noon na ilagay ang sarili ko sa harap ng kamera. Wala pa talaga akong lakas ng loob noon. Hindi ako kumpiyansa sa iniisip ng iba tungkol sa akin. Pakiramdam ko, wala akong maiaalok. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na, alam mo, astig pala yung ibang ginagawa ko. Napansin ko rin na may passion akong ipakita ang sarili ko, kaya sinimulan ko ito. Naglabas ako ng mga video. Sa simula mga tol, hindi talaga maganda. Nagsisimula talagang pangit. Pag tinitingnan ko ngayon, natatawa na lang ako. Pero ang mahalaga, habang tumatagal, lumalago ako bilang isang tao. Lumalago rin ako bilang editor. Ganun talagang buhay. Kailangan mong matutong ipakita ang sarili mo. Kung pwede, bibigyan ko kayo ng lakas ng loob kahit ano pa ang ginagawa nyo sa buhay. Huwag mo malalahanin ang opinyon ng iba. Kung gusto mo talagang gawin ang isang bagay, gawin mo lang. Gawin mo lang ang gusto mong gawin sa buhay na ito, pare. Maikli ang buhay. Pagpalain kayo ng Diyos. Ilalagay ko na ang isda sa apoy at babalikan ko ang mga tanong dahil mabilis mawala ang liwanag. Nilagyan natin ng garlic butter ang isda. Mukhang talagang napakasarap. Ang gagawin natin, alisin natin ito sa apoy. Meron tayong malamig na yelo dito. Kita mo naman. Kukunin natin ang isdang ito. Ilalagay natin yan diretso doon. Dahan-dahan naluluto ang isda sa apoy mga tol. Sasagutin ko muna ang ilang tanong, tapos titikman natin kung lasang lobster nga. Ang tanong, kailan mo naisip mag-YouTube at ano ginagawa mo nun? Bago ako mag-YouTube, nag-aaral pa ako mga tol. Nag-aral ako ng negosyo at pagkatapos ay nag-aral ako ng batas. Pero ginagawa ko lang ang isang bagay na hindi ko talaga gusto. Alam ko lang na kung makakahanap ako ng isang bagay sa buhay ko na mahal ko at magaling ako dito, magiging magaling ako doon dahil kahit sa mga bagay na hindi ako magaling, nalagpasan ko pa rin. Palagi kong hinahanap kung ano talaga ang mahal ko. At nagsimula akong gumawa ng mga video at napansin ako ng GoPro at nagsimula silang makipag-ugnayan sa akin. At GoPro, gusto ko magpasalamat ng malaki sa inyo. Kayo ang unang kumpanya na lumapit sa akin at nagsabi, Wade, gusto namin ang mga gawa mo. Sa tingin namin, malaki ang potensyal mo. At yung isang bagay na sinabi ng GoPro ay nagbigay ng kaunting kumpiyansa sa buhay ko. Grabe, kinikilabutan ako habang kinukwento ko ito. Ang maliit na kumpiyansa ko ang nagbigay lakas para magpatuloy akong lumika. Hanggang ngayon, sinusuportahan pa rin ako ng GoPro. At habang buhay akong magpapasalamat sa GoPro dahil sila ang unang-unang nakapansin sa isang maliit na video na ginawa ko na siyang nagpasiklab ng matinding passion ko ngayon. Kaya, GoPro, mahal ko kayo. Kayo ang pinakamahusay at laging sumusuporta sa mga creator tulad ko. Gusto ko lang magpasalamat. Ano ang goals mo sa hinaharap? Hindi lang sa content, kundi pati sa buhay. Ang goal ko ay ituloy lang ang mga nagpapasaya sa akin. Basta umuulad ako, ayos na yon. Araw-araw nare-realize ko kung gaano kaikli ang buhay. Kung magagawa ko ang nagpapasaya sa akin, mapapalago ko pa ang karir at channel na ito at maisama ko pa kayo. Masaya ako kapag hindi iniisip ang malayo pang hinaharap dahil nakaka-stress. Mas inuuna ko lang kung ano ang magpapasaya sa akin bukas. Ano ang kailangan kong makamit bukas? Kung araw-araw akong may naidaragdag sa mga pangarap ko at sa mga gusto kong gawin, pagdating nung katapusan ng taon at lumingon ako, nakabuo na ako ng sarili kong mundo sa mga gusto kong gawin at mga ganung bagay. Kaya hindi ako masyadong nababahala sa hinaharap. Siyempre, alam mo, may kaunti akong pananaw kung ano ang gusto kong gawin at mga ganung bagay. Hindi ko na lang iniisip lang detalyado. Namumuhay ako na parang huling araw ko na. Tanong, kung ikaw ay nasa mapanganib na sitwasyon, paano mo ito haharapin kung mag-isa ka? Kamakailan, nasa malalayong isla ako sa Indonesia. At kung may nangyaring masama, mga pare, wala talaga akong magagawa. Kailangan ko lang tanggapin kung ano man yon. Kailangan ko lang tanggapin. Kung sobrang lamig, titiisin ko lang ang lamig buong gabi. Kung sobrang init, titiisin ko lang at hahanap ng lilim. Kailangan mo lang talagang mag-adapt sa ganitong kapaligiran.
Hindi ko pa naranasan ang sitwasyong nakapayaang buhay. Huling tanong na siguro ito at pinaka-exciting dahil matagal ko na itong hinintay mga kaibigan. May tanong ako para sa iyo, Wade. Nagdesisyon ka na ba kung gusto mong manatili sa Australia o gusto mong lumipat sa ibang lugar? At ang totoo, Lilipat na tayo, baby. aalis na tayo dito. 2 linggo na lang ako dito, guys. Sa susunod, huling linggo ko na at aalis na tayo papuntang Indonesia para mag-explore ng mas malalayong isla. Mamumuhay tayo sa ilan sa pinakawalang kapantay na lugar sa mundo. Siguro napapansin nyo na excited ako. Gusto ko lang ipaliwanag kung bakit gusto kong pumunta sa Indonesia. Sa ngayon, wala akong partner o responsibilidad na nagpipigil sa akin dito sa Australia. At gusto ko lang ito dito. Gusto ko kayong isama sa pinaka-wild na mga adventure sa ibang bansa. Sa tingin ko, sobrang astig nito. Pupunta tayo sa mga bagong isla, bagong mga beach. Makakaranas tayo ng mga bagong kultura, makahuhuli ng bagong isda. Lahat ay magiging exciting at bago. 2 linggo na lang at lilipad na tayo sa Indonesia. Hindi na ako makapaghintay na isama kayo at mag-explore ng mga astig na lugar. At oo, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ito posible kung wala ang suporta ninyo. Push natin to, baby. Tara na. Mukhang handa na itong isda/lobster. Parang maliit na lobster tail. Ang sarap tingnan. Pero palubog na ang araw, guys. Katapusan na ng 2nd araw. Susubukan natin itong isda, lobster. Mukha siyang maliit na lobster tail, kaya tikman natin at alamin ang lasa. Sasabihin ko kung lasa siyang lobster o hindi. Sabi na. Sa totoo lang. Medyo lasang lobster talaga siya. Hindi ko alam kung nakikita mo yung laman dyan. Tingnan mo yan. Para siyang siksik na laman. At ganyan na ganyan ang lobster. Tingnan mo yan. Sobrang parang mabanat, katulad ng buntot ng lobster. Parehong-pareho ang texture. Wala itong parehong lasa ng crustacean. Magkapareho talaga ang texture nila. At ang ganda ng puting karne. Naubos ko na yung 2 maliit na buntot ng lobster. Wild itong adventure. Salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Like at subscribe kung nagustuhan ninyo. Kita tayo sa next adventure, baby! Shehoo!